Lira apo bumangon ka na riyan magtatanghali ng bata ka nakahilata ka pa riyan puyat ka kasi ng puyat kaya pagsapit ng araw halos ayaw mong bumangon bakit po lolo ang aga-aga pa po saka wala naman po akong pasok dahil bakasyon na pula talaga. Pinapaalmasal ako palagtagay ng silmono. Bakasyon mo na nga pero linggo pa rin na yon at araw ng palengke. Kaya sasamahan mo akong magtinda ng gulay tayo na baka maunahan pa tayo sa pwesto. Mamaya-maya konti lang darating na ang mga mamimili para maaga rin tayo makapaubos ng paninda. Ano ba naman na si Lola? Unang linggo pa lang ng bakasyon isasama na kaagad ako sa pagtinda ng gulay sa palengke. Nakita nung inaantok pa ako Kayo na lang po muna ang magtinda, Lolo. Ano ba na binubulong-bulong mo, Rihan? Sige na, kumilos ka na, Rihan at kung ayaw mong magutom. Wala na ngang nagawa ang batang si Lira kung hindi ang sumunod sa utos ng kanyang Lola Maring. Aandap-andap siyang nagtungo sa kubeta upang maghilamos at magmumog. Matapos makapag-almusal ay nagtungo na nga sila sa palengke para magtinda ng gulay. Nang makarating na sila sa di inaasahan ay may nauna na nga sa kanilang pwesto kaya nagpasya na lang ang matandang makiusap sa ali. Pasensya ka na Marie pero pwesto ko sinama niyang pinupwestuhan mo. Baka pwedeng lumipat ka na lang muna. Bakit? May pangalan mo ba rito? Sa kaparehas lang naman tayong hindi nagbabayad ng pwesto rito. Kaya una-una lang talaga yan. Sa susunod agahan nyo para walang makauna sa inyo. Sige na. Lumayos na kayo rito sa tapat ng pwesto ko. Dahil sa hindi ka agad nakatugon si Aling Marin ay napasingit na lamang sa usapan ng batang si Lira. Mawalang galang na po Ali pero hindi rin po kayo ang may-ari ng pwesto na yon. Isa pa po. Matagal na pong nakapwesto dyan si Lola Marino. Kaya kayo po ang umalis dito. Basta hindi ako alis dito dahil ako ang nauna rito. Kayo ang humanap ng ibang pwesto. Marami pa namang ibang pwedeng pagpwestuhan dyan Kung gusto nyo daw na lang kayo sa dulo para mas payapa kayo. Kahit saan po kayo pumo, wala rin pong basta-basta mamimili po sa inyo. Paano mo naman nasabi? Kasi na po para po kasing kaparehas na lang po itong mga tinda kulubot na yung mga balat at parang lantana at saka inuod na rin po. Parang yung ugaling na lang po. Ayan po Abay walang galang na bata ka. Sabay baling ng Ali kay Aling Marin. Ganyan ba yung tinuturo mo sa apo mo Napakawalang modo. Masyadong bastos. Hinila naman sa kamay ni Aling Maring ang kanyang apo. Pasensya ka na Mar Hindi bala. Maghahanap na lang kami ng bagong pwesto ng apo ko. Nagpalingaling na si Aling Maring. Sinubukan niyang makakita ng maaaring pagpwestuhan. Subalit marami na ang nauna sa pinakamagandang pwesto. Subalit sa isang banda ay may nakita siyang malapit lang sa dati niyang pwesto. Kaya sabay na nga nagtungo ang ngablola roon upang maglatag ng kanilang mga paninda. Lola, bakit po pumayag po kayong lumipat ng pwesto? Po ba pwesto niyo yon? Tayo po dapat ang andon at hindi po dapat siya. Ganun talaga po. Naunahan na tayo. Ikaw naman kasi napakatagal mong kumilos. Sa susunod na linggo, bilis-bilisan mo para hindi tayo maunahan. Nang makapwesto na ay kaagad nang nagtinda ang maglola. Bili na po kayo mga suki. Manong, gulay po kayo ran. Sariwa po ang mga tinda namin kulay rito. Patuloy sa pag-aalok ang bata sa mga taong dumaraan hanggang sa mamukhaan niyang isang pamilyar na mukha si Mang Pandoy ang isang matandang biyudong lalaki na matagal nang nagliligaw sa kanyang lola. Nakita niyang patungo ito sa kanilang pwesto kaya naman magiliw niya itong sinalubong. Magandang umaga po Mang Pandoy. Magandang umaga rin sa iyo Lira. Sabay baling ng tingin nito kay Aling Maring na siya namang nakasimangot. Wari bang hindi nito nais ang paglingon sa kanya ng matandang lalaki? Magandang umaga rin sa iyo Maring. Dito na pala kayo lumipat ng pwesto. Buti na lang nakita ko agad kayo. Sabay ngisi ni Mang Pandoy kay Aling Maring. Tila ba hindi naman nagustuhan ni Aling Maring ang kanyang pagbati sa kanya kaya napahirap na lamang ito sabay talikod sa matandang lalaki. Napansin naman ni Lira ang inis ng kanyang lola kaya naisipan niya na mas lalo pang asarin ang matanda. Lola, andito po si Mang Pandoy yung ikinikwento niyo po sa akin kahapon. Po ba palagi niyo po siyang kinukwento sa akin? Labas naman ang pagkabigla sa mukha ni Lola Maring dahil sa tinura ng kanyang apo. Wala kasi siyang natatandaang naikwento niya rito ang tungkol kay Mang Pandoy.
Ano ikwinwento? Wala naman akong nabanggit tungkol dyan sa matandang amoy lupa na yan. No, si Lola kunwari ka pa po eh. Kitang-kita nga po yung mga kulit dyan sa mga mata mo. Ayan o. Alatang-halata na po. Hindi po ba mga pandoy? Hindi naman nakasagot ang matanda, sa halip ay napakamot-ulo na lamang ito habang may ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Palagay ng matandang si Mang Pandoy na nagbunga na ang matagal niyang panunuyo kay Aling Maring. Lingid naman sa kaalaman niya ay kinasusuklan talaga siya ng matanda. Tumigil kang harang bata ka. Kapag hindi ka pa tumigil talagang mapapalo na kita. Hindi ba kita na disiplina kanina sa mga ginawa mo? Sige na nga po Lola. Umamin na po kayo. Sabihin mo na po yung totoong nararamdaman nyo kay Mang Pandoy. Isa pa, tatamaan ka na talaga sa akin na bata ka. Sinabi na ngang wala akong nararamdaman dyan sa matandang yan. Ho ikaw Pandi, lumayoslay ka rito sa harapan ng pwesto ko at baka hindi rin kita matantya. Pati ikaw tatamaan ka sa akin. Sa katandaan mo itong sasabihin ko sa iyo. Hindi kita gusto. Wala akong nararamdaman sa iyo. Natakot at nalungkot naman ang matanda dahil sa mga sinabi ni Aling Maring. Kaya napilitan na lamang itong umalis dahil baka totohanin pa nito ang kanyang banta. Bago pa man siya tuluyang makaalis ay pinilit muna siyang alukin ng paninda ng batang si Lilira. Mga Pandi, bago po kayo umalis, bumali po muna kayo sa mga paninda namin. Opo, kunin niyo po itong kangkong. 30 na lang po yan. Mara na po yan. Napaiba naman ang reaksyon ni Mang Pandoy. Alam niyang mas mahal ang presyong tinuring ng bata kumpara sa ibang nagtitinda. Napalingon din siya sa ibang tinderang nasa paligid kaya nakita niyang iisa-0 lamang ang tinda ng mga ito sa kangkong nila. Samantalang sa batang si Lira ay 30 na. Mas malaki ang patong nito kumpara sa iba. Sige na po Mang Pandoy. Huwag niyo na pong pag-isipan pa. Kunin niyo na po ito. Mura na po ito. Sige ka po. Mas lalong magagalit sa inyo si Lola Marino. Hindi po ba? Matagal na po kayong may gusto sa kanya. Para sa ikabubuti rin naman po ito ng relasyon nyo. 30 na kangkong tapos may suling tunay na pagmamahal. Ayaw po. Ano ka bang bata ka hindi kita tinuruan ng ganyan. Ginubulangan mo pa yung mga bumibili eh. 1-0 lang yan kangkong tapos ikaw 30 ang benta mo. Opo ba Maam Pandor? Paganyan-ganyan lang po yan si Lola ko pero concern na concern po talaga yan sa inyo po. Ayaw niyo pong magulangan ko po kayo. Patunay lang po yan na may gusto rin po siya sa inyo. Uy, si Lola ko kinikilid po. Dahil sa mga narinig ay binatukan naman ni Aling Maring ang kanyang apo. Sabay tawa naman ng bata at Limang Pandoy. Samantalang kitang-kita naman ang matinding pagkainis kay Aling Maring. Hindi niya alam ang kanyang gagawing tugon dahil sa sinabi ng kanyang apo kaya mas pinili na lamang nito na tumalikod. Wala namang nagawa pa si Mang Pandoy kung hindi ang bilhin na lamang ang tindang kangkong ng batang si Lira. Kaya nag-abot ito ng sa kanya. Subalit ang isinukli lamang sa kanya ng bata ay 1-0 na lamang. Kaya labis na lamang ang naging pagtataka ni Mang Pandoy. Napatanong na lamang ito kung bakit yun na lamang ang naging sukli niya. Kaya nga po 30 po ang isang tali ng isang kangkong eh. 3 tali po ng kangkong ang nasa supot kaya 9 po lahat. Tama naman po ba? Huli na nang mapagtanto ni Mang Pandoy na nagulangan siya ng bata, ngunit wala na nga siyang nagawa kung hindi ang sumangay na lamang sa kanya. Nang makaalis na ang matandang lalaki, ay nagpatuloy pa rin sa pagtitinda ang maglola. Bili na po kayo mga suki. Bili na po kayo. Mura na po ito. Saka sariwa din po ang mga tinda naming kulay. Sinusiguro ko pong organic po ang lahat ng ito at hindi po ginamitan ng pamatay ng insekto. Isa pa po makinis sila ng balat ng talong at kamatis namin. Hindi po kagaya ng ibaran lang tulukulubot pa tapos ang lakas pa rin ng loob na magtinda sa pwesto namin eh. Magnanakaw lang naman yan ng pwesto. Sabay tingin nilira sa kaninang umaga ng pwesto nilang maglola. Napasimangot naman ang Ali matapos marinig ang pagpaparinig ng bata. Hindi naglaon at dahil sa marami ang suki ni Aling Maring ay marami ring namili sa kanila kaya maaga ring napaubos ng 2 ang kanilang mga paninda. Samantalang kaninang nakasabutan nila ay na hindi man lang kumakalahati ang naibenta kaya lumapit naman si Lira para asarin pa ito lalo. Ano? Nagnakaw ka na nga ng pwesto pero ang unti pa lang nang napenta mo.
Sinasabi ko naman sa'yo wala yan sa pwesto eh. Nasa paraan ng pagtitinda yon. Bale nang matagal maubos ang paninda basta huwab lang magnanakaw. Hindi naman nakasagot ang ale. Sa halip ay napasimangot na lamang ito dahil sa inis na sinabi ng bata. Wari bang gustong-gusto ng patay ng ali ang bata? Dara na po lola. Umawi na po tayo ng maaga. Naubos na naman po ang lahat ng paninta natin. Hindi kagaya ng ibaran. Mukhang magtatagal pa rito dahilan. Mukhang paubos na rin ang mga tao. Sumangayon naman ang matanda sa sinabi ng kanyang apo nang makauwi ay kaagad nang nag-asikaso ng kanilang kakainan si Aling Marin. Matapos makapananghalian, nagpahinga na muna ang dalawa. Ilang saglit lang ay nagising na ang batang si Lira. Sinulipan niya naman ang kanyang lolang mahimbing pa rin sa kanyang pagkakatulog. Nagpasya naman ang bata na lumabas na lang ng bahay para makipaglaro. Habang naglalakad ay may nasalubong siyang isang matandang babaeng ugod-ugod na. Kulay puti na ang lahat ng buhok nito. Dala na rin ang katanda ay nakukuba na rin ito sa kanyang paglalakad. Nakasuot ito ng lumang damit at may hawak na rin itong isang tungkod. Ina, magandang hapon po sa inyo po, Lola. May maitutulong po ba ako sa inyo? Maaari bang humingi ng konting pagkain sa iyo? Ilang araw na rin kasi akong nabugutom. Ayan, nanginginig na nga ako sa matinding gutom. Saka nahihilo na rin ako. Hindi ko na talaga kaya maglakad pa. Saan po ba kayo galing, Lola? Saka nasaan po ang mga kamag-anak nyo? Nalungkot ang matanda sa tanong ni Lira. Batid naman ni Lira ang pagbabago sa reaksyon ng mukha nito. Palaboy-laboy na lang ako inain saka wala na rin akong pamilya. Mag-isa lang din ako kasi sa buhay. Bata pa lang ako namatay na ang aking mga magulang. Wala na rin naman akong naging asawa pa kaya wala rin akong naging anak. Nakaramdam naman ng awa si Lira sa matanda kaya sa halip na magpatuloy sa kanyang patutunguhan ay inalalayan niya na muna ang matanda sa isang tindahan. Kinapan niya muna ang kanyang bulusa upang siguraduhing sapat ang kanyang dalang pera. Nakita niya na mayroon pa siyang $20. Babili po, babili po. O, Lira, anong bibilhin mo? Ate Josie, babili nga po ng isang supot ng tinapay. Sabay turo ni Lira sa malambot na tinapay. Iniabot naman ito sa kanya ng tindirang si Josie. O na Lira. Ano pa? Sa katubig po yung ice water po. Sige, sandali lang kukuha lang ako sa loob. Kaagad na iniabot ni Lira ang tinapay sa matanda. Ilang sandali lang at bumalik na ang tindera. Saka iniabot na rin kay Lira ang ice water na hinihingi nito. O na Lira. Magkano po lahat Ate Josie? 12 lang po ang bayad ko. Nang mapansin naman ng tindera ang kasamang matanda ni Lira ay labo siyang magtaka. Nakita niya ibinigay lang dito ni Lira ang tinapay tubig na binili niya. Kaya naman sa labis na pagtataka ay napatanong ito sa bata. Lira, sino yang kasama mong matanda? Lola mo ba yan? Hindi po Josie. Nakasalubong ko lang po siya sa daanan tapos nabugutom daw po siya. Naawa naman po ako sa kalagayan niya kaya binigyan ko po siya ng tinapay at mainom na tubig. Ganun ba? Napakabuti naman pala ng puso mong bata ka. Hindi ko lubos sa kalaing maawain ka rin pala sa matanda. Samantalang dati uhugin ka lang at isang paslet inaagawan mo pa nga ng pagkain yung mga kalaro mo eh. Si Ate Josie naman po. Kaya po kayo nagpapahalatang tsismosa eh. Dahil sa kung ano-ano po ang masasabi nyo, mas mabuti pa pong tumigil na kayo. Baka maisumbong ko pa po kayo sa asawa nyong nagsusugalan po kayo pagtangali. Tumawa na lamang ang matanda sa tinura ng batang si Lira. Naku, Ining, maraming salamat talaga sa'yo. Mabuti na lang at nakita kita sa daanan. Kung hindi ay malamang na nahimatay na siguro ako sa matinding kabutuman. Wala po yung Lola. Sige na po kainin nyo na po yung tinapay na yan. Sabay na pangiti na lamang ang matanda bago kinagat ang tinapay. Masaya naman na pinagmamasdan ng batang si Lira ang matanda habang sarap na sarap ito sa bawat pagsubo. Siya nga pala yun na eh. Baka nakakaabala na ako sa iyo eh. Saan na pala ang punta mo niyan? Naku, hindi naman po. Diyan lang po ako sa mga kalaro ko. Sige na po pala, Lola. Mauuna na po ako sa inyo niyan. Mag-ingat po kayo sa paglalakad ha. CJ, Eneng. Salamat ulit sa kabutihan mo. Bago pa man tuluyang magkalayo ang landas ng dalawa ay muling tinawag ng matanda ang atensyon ni Lira.
Siya nga pala Naeng. O ano po? Ano po yan Lola? Tanggapin mo itong bagay na ito. Sabay abot ng matanda sa isang kahoy na hugis parsukat na may nakaukit na maliliit na letrang hindi pa mamilyar kay Lira. Kaya sa labis na pagtataka ay napatanong siya kung para saan ito. Importante sa akin ang bagay na ito. Sa katunayan, kaloob pa sa akin ito ng akin na mayapang lola. Kaya palagi ko itong daladala saan man ako magpunta. Ganun po ba? Bakit nyo naman po ito ibibigay lang sa akin kung importante po pala sa inyo ang bagay na to? Ano po ba Lola? Magagamit mo ang bagay na ito sapagkat isa yang uri ng ating may kakayahan niyang protektahan ka sa masasamang tangka kagaya ng atake ng kulam aswang at kung ano-ano pang masasamang elemento. Naku, kung gayon po ay parang mas kailangan nyo po yan lalo at matanda na po kayo. Baka hindi nyo na po kayanin kung sakaling may magtangkang masamang elemento sa buhay nyo. Yun na nga Ineng. Masyado na akong matanda kaya nasisiguro ko rin na hindi na rin ako magtatagal pa sa mundong ito. Para sa akin ay sapat na ang naging pagprotekta sa akin ng anting-anting na ayayan. Sa tingin ko rin, oras na para magkaroon ng bagong may-ari ang bagay na yan. Kaya dahil sa kabutihang ipinakita mo sa akin, sayo ko na lang yan ibibigay Hindi na po, Lola. Sa inyo na po itong bagay na to, hindi ko naman po kailangan ito at saka wala naman po akong kaaway. Basta saw na lang ang bagay na yan. Sigurado akong magagamit mo rin yan balang araw. Hindi ko na rin naman na kailangan yan. Tanggap ko na rin na malapit na akong mawala sa mundong ito. Sige na iha. Mauuna na ako sayo. Basta siguraduhin mo na palagi mong daladala ang bagay na yan at huwag na huwag mong iwawala. Saka isa pa nga pala Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba ang tungkol sa bagay na yan dahil kapag nahawakan ng iba yan ay maaaring humina ang bisa niyan. Hindi na nagawa pang tumanggi ng batang si Lira kaya minabuti na lamang nitong magpasalamat sa matanda bago nagpaalam. Habang naglalakad, patuloy pa rin sa pagsuri si Lira sa bagay na ibinigay sa kanya ng matanda. Batid niyang magagamit niya ang bagay na ito sa hinaharap. Pero hindi niya pa rin alam kung paano nga ba ito gumagana. Gayunpaman, batid din niya na hindi ito ordinaryong bagay kaya sandali niya muna itong inilagay sa kanyang bulsa saka nagtungo na sa kanyang mga kalaro. Sa isang banda, nasalubong na ang isa niya pang kalaro na si Emma kaya nagsabay na silang dalawa sa paglalakad patungo sa kanilang mga kalaro pa. Ira, pupunta ka ba kay Namikay? Oh, Emma, ikaw. Saan ang punta mo? Doon rin ako pupunta Sabay na tayo. Sige Emot, tara na. Siya nga pala Lira. Nung kanina nakasakay kami sa tricycle sa pag-uwi, nakita ka naming may kasamang matanda. Sino ba yung matanda ngayon? Kamag-anak niyo ba yon? Wala naman Emma. Nakasalubong ko lang siya kanina habang naglalakad. Tapos hiningian niya ako ng pagkain. Naawa nga ako sa kanya Sakto naman na may pera ako. Kaya binilhan ko siya ng tinapay at tubig kina Aling Jose. Ganun ba? Ano namang sabi niya pagkatapos? Siyempre nagpasalamat siya sa akin tapos may binigay pa siyang isang bagay. Bagay? Anong klaseng bagay naman yan Lira? Sandaling napaisip si Lira. Naalala niya ang bilin sa kanya ng matanda kanina. Ang sabi nito na huwag niyang ipagsasabi ang tungkol sa kanyang anting-anting dahil sa oras na mahawakan nito ng iba ay hina ang epekto nito sa kanya. Kaya sa halip ay iniba niya na lamang ang usapan. Wala. Binigay na lang ako ng laruan. Oh. Laruan? Anong klaseng laruan naman yun sa kanasaan? Hindi ko naman nagustuhan yung binigay niya kaya tinapon ko na lang sa gilid kanina. Ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Ayun na sila. Naglalaro na sila. Tara na. Sumali na tayo. Ilang sandali ding nakipaglaro ang dalawa sa kanilang mga kababata. Takbo rito at takbo ron. Akyat rito at akyat ron. Hanggang sa nakaramdam ng matinding kapaguran ng iba maliban kay Lira. Siya na lang ang namumukod tangi na hindi man lang nakakaramdam ng pagod. Kaya nang mapansin ito ng iba niyang kalaro ay napatanong sila tungkol dito. Lira, pagid na kaming lahat pero bakit parang hindi ka man lang nakakaramdam ng pagod? Napaisip saglit ang batang si Lira bago sumagot. Napansin na rin niya na wala nga siyang nararamdamang kapaguran. Bati din niyang epekto siguro ito ng ibinigay sa kanya ng matandang anting-anting
Kaya nag-isip siya ng kapanpaniwalang dahilan upang tumugon sa kanyang mga kalaro. Hindi naman din kasi ako masyadong tumatakbo. Saka iniiwasan ko rin ng dalaw para hindi ako masyadong mapagod. Anong hindi masyadong tumatakbo? Nakita nga kita na kanina kapatakbo ng takbo, Rian, tapos hindi ka man lang napapagod. Samantalang kami pagid na eh. Bakit parang kasilangan ko pa na napagod kayo sa pagtakbo? Kisilan ko ba yun kung napagod kayo? Saka inutusin ko ba kayong tumakbo? Ang sabihin niyo mahina lang talaga kayo. Hindi na naman nakapagsalita ang bata sa naging tugon ni Lyra. May punto nga naman ang mga sinasabi nito. Bago pa sumapit ang dilim ay isa-isa na silang nagpasyang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Nang makauwi na rin si Lyra ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang lola. Nakita niyang nasa kusina ito at nagluluto na ng kanilang hapunan. Apo, dumating ka na pala. Aba, himala yatang hindi ka masyadong napagod ngayon. Hindi ka ba masyadong nakipaglaro sa mga kalaro mo? Nakipaglaro naman po ako, La. Pero hindi lang po ako masyadong tumakbo. Ganun ba? Himala yata yan dati eh. Halos maghabol ka ng hinina pagkatapos mong makipaglaro. Ngayon parang hindi ka man lang napagod sa paglalaro mo. Nilalagnat ka ba? Apo. Hindi po ako nilalagnat, love. Masyado lang po talagang malakas yung katawan ko kaya kahit anong gawin kong pagtakbo kanina, hindi malang ako pinawisan. Sige na. Babo ka muna magyabang dyan, maligo ka na muna. Maluluto na rin naman itong hapunan natin. Siya nga pala wala na yatang tubig dyan sa banyo Punuin mo na muna pala ng tubig yung malaking timba dyan bago ka maligo. Iniwan ko na sa poso yung timba na gagamitin mo. Hala, ano ba naman yan si Lola? Ako pa talaga yung pag-igipin ng tubig sa labas. Alam namang pagid na yung bata eh. Ang bigat-bigat kaya naon. Kahit kailan wala talaga sa hulog si Lola ko. Ang lakas ng trip pagdating sa akin. Hay naku Kalira. Ano pa ba yung binubulong-bulong mo riyan? Naririnig ko mga pinagsasasabi mo. Sige na, kumilos ka na riyan, baka tamaan ka pa sa akin. Nagtungo na nga si Lyra sa labas ng kanilang bahay para mag-igib ng tubig sa poso. Ilang balik siyang nagsali ng tubig sa mas malaking timba na nasa loob ng kanilang banyo hanggang sa mapuno ito. Nang tuluyang matapos ay tila may napansing kakaiba si Lyra na hindi man lang siya hininal sa kanyang ginawang pagbabalik-balik na may dalang timba. Doon niya napagtanto na dulot pa rin ito ng kanyang anting-anting nakaloob sa kanya ng matanda. Kaya ipinalagay niya na lang na malaking tulong nga ito sa kanya sa araw-araw ng mga gawain, kaya mas lalo niya itong dapat napakainatan at itago. Apo, halik na. Nakain na sa mesa Sige po Lola, sis na po ako. Tatapusin ko lang po itong pagsusuklay ng buhok. Sa harapan ng hapag ay natanong ni Aling Maring ang tungkol sa kanilang matandang tinulungan ni Lyra. Siya nga pala po ang sabi kanina ni Ate, Diyos mo, may binilhan ka raw ng tinapay na matanda. Ay opo, Lola. Matandang pulubi lang po yon. Ewan ko nga po kung bakit bigla na lang akong naawa sa kanya. Ang sabi niya po wala na raw po siyang mga kamag-anak tapos nagpapalaboy-laboy lang daw po siya saka ilang araw na din daw po siya nang hindi kumakain kaya binilanto na po siya kaagad ng tinapay sa tindahan ni Aling Josie. Nagpatuloy pa nga sa pag-uusap ang maglola. Hanggang sa dumating na ang oras ng kanilang pagtulog. May isang kwarto lamang ang kanilang munting bahay kubo. Kaya magkasama na silang natutulog sa isang papag sa loob nito. Ilang oras na ang lumipas ngunit hindi pa rin madapuan ng antok ang batang si Lyra. Hindi niya rin alam pero pakiramdam niya ay parang may nagmamasid sa kanilang dalaw. Habang nakahiga, hindi naglaon ay nakaramdam na ng pagkaalinsangan si Lyra. Mainit ang buong paligid kahit napatuloy sa paggalaw ang mga dahon ng mga puno bunsod ng hangin. Patid niyang merong kakaiba kaya nagpasya na siyang tumayo at makiramdam. Inilapit niya ang kanyang mga mata sa mga siwang na nasa dingdin hanggang sa matanaw niya ang kanilang buong bakuran. Dala ng nagminingning na sinag ng buwan ay malinaw niyang nakikita ang bawat sulok nito. Tila ba wala naman siyang napansin nakakatuwang bagay. Kaya nagpasya na muli siyang bumalik sa kanilang higaan para magpaanto. Subalit bago pa man siya makagalaw ay tila ba may napansin siyang may gumagalaw sa parte na may kasukalan na malapit sa kanilang bakuran. Dahil doon ay nakaramdam siya ng matinding takot kaya napakaripas siya ng takbo sa gilid ng kanyang lola. Natataranta niyang sinubukan na gisingin ang kanyang lola. Lola, gising po.
Gumis po kayo, Lola. Parang may tao po sa labas. Ngunit hindi pa rin nagising kanyang lola kaya niyubyog niya ito ng bahagya. Gising na po kayo, Lola. May tao po. Sa pagkakataong ito ay nagising na ang kanyang lola. O bakit na po? May problema ba? May tapos sa labas. Ano na saan? Nakita ko po siya kaninang papasiks ako rin natin. Sige, sandali lang sisilipin ko. Huwag po, Lola, paano po kami kasama yon? Paano po magnanakaw po yan? Hindi naman ako lalabas. Dito ko lang sisilipin sa mga siwaang. Sige po, Lola. Sisilipin po natin pero sana po wala na siya. Magkasabay ng tinungo ng maglola ang siwang ng dingding para sumilip. Subalit wala naman silang nakitang tao na naroon. Wala rin kung ano ang gumagalaw sa loob ng kanilang bakuran na hindi rin nag-inay ang kanilang mga alagang manok at pato na nasa silong ng kanilang bahay. Wala naman na po. Pero may naaninag po akong gumagalaw kanina roon. Nakita mo bang kapusturan ng tao? Hindi pala. Paano ka nakakasigurado na tao ngayon? Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi po, Lola. Sigurado po talaga ako na may gumagalaw kanina. Hindi lang po ako sigurado kung ano nga ba yon. Hay naku. Sige na matutulog na tayo ulit. Nagpasya na ngang bumalik sa pagtulog ang maglola. Ilang sandali lang ay tuluyan na ring nakakatulog si Lira. Sa pagtilaok ng manok ay nagising na si Aling Maring. Samantalang si Lira ay himbing pa rin sa kanyang pagtulog. Tila bumabawi ito sa kanyang puyat nitong nagdaang gabi. Magwawalis na sana si Aling Maring nang napasigaw na lamang ito sa matinding pagkagulat. Matapos niyang mapansin ang bangkay ng ilan sa kanilang mga alagang manok at pato, nagkalat ang mga balahibo ng mga ito sa kung saan sa ang sulok ng kanilang bakuran. Butas ang mga bituka at ang iba ay natanggalan na rin ng mga ulo. Labis ang kanya naging pagtataka at naging pagkasindak dahil sa mga natunghay kaganapan. Matapos marinig ang pagkataranta ng lola, ay dali-dali namang bumangon si Lira para tingnan ang sitwasyon sa labas ng kanilang bahay. Sa kanyang pagdungaw sa bintana ay natuklasan niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanilang mga alaga. Kaya katulad sa kanyang lola ay nanlumo at nasindak na lamang ang batang si Lira. Ilang saglit pa ay nagdatingan na rin ang kanilang mga kapitbahay. Ang iba ay nagkaroon ng haka-haka na aswang daw ang may gawa sa pagkamatay ng kanilang mga alaga. Tila hindi naman kumbinsido ang ilan sa kanila sa kadahilanan na hindi naman daw tumahol ang mga aso nila kadabi. Ang isa pa ay wala naman daw silang narinig na kaluskos ng mga hayop. Naku po Diyos ko, nakakatakot na talaga ang mga nangyayari rito sa bari natin. Sinabi mo pa, sino kaya ang may gawa niyan sa mga alaga ni na Maring Meren? Naho Malamang na aswang siguro ang may kagagawa ng lahat. Kailangan na natin mag-inat ng maigi. Lola, sinasabi ko na nga po ba kagabi may nakita talaga akong gumagalaw. Tapos may narinig din akong mga kalisko sa labas ng bakura natin. Ay napala yun. Mabuti na lang at hindi tayo pintya kagabi. Nagpapalitan ang kuro-kuro ang iba hanggang sa may dumating na isang matandang babae at nagsalita ito. Kaya napatigil na lang ang lahat at napabaling dito ang kanilang atensyon. Isang aswang ang may gawa niyan base sa mga sugat na natamo ng mga patay na alagang narito at kung isang aswang ang salarin. Katulad lang din yan nung pangyayari nung bata pa ako. Nasaksihan ko rin ang parehas na pamamaraang ginamit ng aswang. Nung unang gabi ay may mga pinatay rin ng mga alagang hayop sa isa naming kapitbahay na si Mang Bosting. Pinagputol-putol ang leg ng kanilang mga manoo tapos binutasan ang mga tiyaan na parabang dinukot ang mga lamang loob. Matapos ang pangyayaring yon, akala namin na daw na nagtatapos ang lahat. Ngunit ilang araw matapos ang mga kadanapan ay isinod na ng nasabing aswang ang buong pamilya ng aming kapitbahay. Sadyang kalunos-lunos ang sinapit ng pamilya ni Mang Gosten. Walang awa silang pinagpapaslang ng nilalang na yon. Pagkatapos ay dinukot din ang kanilang mga lamang loob. Pero ang isa pang nakakapagpatunay na likhay ng isang aswang ay may mga nakakitang tumistigo at nagpatuna. Matapos yon wala na kaming naging balita pa sa nasabing nilalaang. Tunay ngang umiiral ang mga aswang sa lugar natin. Kaya dapat tayong mag-ina at kumaring-mariin dahil hindi natin alam kung kailan muling babalik ang aswang na may gawa niyan sa inyong mga alagang hayo. Siguradong may nakasamaan kayo ng loob na isang aswang. Takuring paraan niya ang mga ito para makapaghiganti
Kaya mabuti pa sigurong umalis muna kayo sa lugar na tumagtago sa malayang dako. Labis na nagimbal ang lahat ng mga nakarinig sa mga binitawang sanaysay ng matanda. Tiyak nila na tunay ang lahat ng sinabi nito at walang dahilan para ito'y magkamali. Kaya biglang napaisip ang maglola. Tandaan nila na hindi sila nakasundo sa pwesto sa palengke nung nagdaang araw. Kaya ito lamang ang kanilang pinagsuspetyahan. Lola, natatandaan niyo po ba yung allen na nakakauna sa pwesto natin kahapon? Malamang na siya rin po ang may kagagawa ng lahat ng tuyon niya rin ang naisip ko, Apo, sapagkat siya lang din naman ang may dahilan para maghiganti sa atin. Wala rin naman akong ibang naging kaaway. Pero ang masama niya, wala pa tayong matibay na ebidensya. Saka hindi rin basta-basta maniniwala sa atin ng mga nasa barangay kapag sinabi natin sa kanila ang tungkol sa mga kadanapan. Paano po yan, Lolo? Ano na pong gagawin natin? Baka balikan niya po tayo mamayang gabi, pabayaan mo, Apo. Hihingi tayo ng tulong kay Apong Paneng. Sasangbo na ako sa kung ano ang dapat nating gawin. Paano po iyan, Lo? Kahit isa po siyang tinig na albarya kung wala po siyang alam na paraan. Saka paano po kung hindi na po tayo tulungan, ano na pong gagawin natin? Hindi na po. Siguradong maraming alam na paraan si Apong Paneng. Sigurado ako na madali lang sa kanya ang mga ganitong uri ng bagay. Matapos malinis ng maglola ang loob ng kanilang bakuran, ay kaagad sila nagtungo sa bahay ng sikat na albularya na si Apong Paneng. Ito ang takbuhan ng mga nagkakasakit, nagpapahilot, ng ang anak at ng may mga karamdaman na hindi basta maipaliwanag na dahilan katulad ng pagkakausob, nanuno, nasasapian at kung ano-ano pa. Apong Paneng. Apong Paneng, andyan po ba kayo? Andito po kami sa labas nyo. Makailang tawag ng maglola, ngunit tila wala man lang tumutugon sa kanila, kaya minabuti na muna nilang maghintay ng ilang sandali pa. Ngunit makalipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin nila nakikita ang aninuman lang nito. Naku, paano yan, love? Mukhang wala po yata rito si Apong Paneng. Mukhang naglalakwat sa pa po siya. Kanina pa po tayo rito pero wala pa rin po siya. Maano mo lang nagpasal siya ng close mo na ngayong araw? Ang masama po niyan Baka nagtanaan na po sila ng boyfriend nyo. Paano na lang po tayo niyan, Lola? Paano kung tayo naman po ang isunod ng aswang? Kawawa naman po tayo. Umalis na lang po tayo, Lola. Humanap na lang po tayo ng ibang magagaling na albarya. Wala nang iba pang mas gagaling kay Apong Paned. Isa pa malayo sa baroy natin ang mga albaryo. Kaya kaysa naman maglakad pa tayo patungo roon. Mas mabuti pang maghintay na lang tayo rito kay Apong Pana. Sigurado ako na darating din yon. Ilang minuto pang naghintay ang maglola at sa wakas ay dumating na rin ang kanilang inaabang albularya. Andito na po kayo, Apang Paneng. Saan po ba kayo nagsusot? Kanina pa po kami naghihintay rito sa inyo. Kaagad naman na tinakpan ni Aling Maring ang bibig ng kanyang apo para mapatigil ito. Samantalang si Apong Paneng naman ay tila ba walang reaksyon sa mga sinabi ng bata. Tinaningnan niya lamang ito at nagpatuloy na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Magandang umaga ho, Apong Paneng. Pasensya na po kayo sa mga sinabi ng apo ko. Kanino pa ba kayo naghihintay rito? Opo, Aling Panin. Kanina pa po kami naghihintay sa inyo pero ngayon lang po kayo dumating. Bakit po pala ang tagal nyo? May pinaanak pa kasi ako sa kabilang baryo. Kaninang madaling araw, sumadya pa rito yung asawa ng mga nganak Hindi naman daw nila kayang dalhin dito yung pasyente Kaya ako na lang ang pumunta Natagal na lang akong bumalik gawa ng mabagal na rin akong maglakad. Alam nyo naman na pag nagkakaedad na, sumasakit-sakit na rin ang mga balakaang pati na rin ang tuhod ko. Kaya ngayon lang ako. Pasensya na kayo kung natagalan. Kaya po pala ang tagal nyo. Nainip ng apo kami rito sa paghihintay sa inyo. Uwi ng apo sana kami pero bigla na lang po kayong dumating. Ano bang sadya nyo at naparito kayo, maglola? Lola Maring, kayo na ba ang magpaliwanag dito kay Apong Paneng? Ganito kasi na Apong Paneng, kahapon magtitinda sana kami ng gulay nitong apo ko sa palengke. Tapos sinanhi, nasa palengke na kami ay may nauna na pala sa dati yung pwesto ko. Kaya sinubukan ko pang pakiusapan yung babae na una sa amin sa pwestong yon. Hindi kami nagkasundo kaya kami na lang ang lumipat ng ibang pwesto. Palibasa mas marami ang naging suki ko kumpara sa kanya nauna naming napaubos ng maaga ang aming mga paninda. Samantalang sa kanya hindi man lang ng alahati nung umuwi na kami. Teka, sandali lang.
Anong ibig mong sabihin? May nakasamaan ka ng loob sa palengke tungkol sa pwesto lang? Tamang haho kayo, Apong Paning. Oh, tapos anong nangyari pagkatapos noon? Nung makauwi na po kami, akala ko rin po na tapos na po ang lahat. Pero nung kinagabihan, ginising na lang ako nitong apo kong si Lira. Ang sabi ho niya ay minaanay nagad daw po siyang kung anong gumagalaw sa labas ng bakuran namin. Tapos nung sinilip ko rin ho, wala naman ho akong nakita ni wala rin mga kaluskos ng mga alaga naming hayop. Pero napansin ko na lang po nung magwawalis na sana ako sa labas ng umaga, nakita ko po nagkandamatay na po yung mga alaga naming manok at po. Yung iba ho sa kanila ay pinutol pa po yung ulo tapos butas-butas na rin po yung mga tiyaan. Ang sabi po ng mga kapitbahay, aswang daw po ang may gawa ng lahat ng yon. Baka raw po may nakasamahan ako ng loob. Apong Peg, patulong naman ho kung ano ho ang dapat naming gawin. Natatakot po kasi kami ng apo ko sa maaaring mangyari sa amin. Sabi pa ho ng isang matanda na katulad daw po iyon yari sa kanya. Nung bata pa ho siya pinatay raw ho ng mga aswang yung mga alaga ng mga kapitbahay nila. Tapos sinunod na rin daw yung pamilya Noe bukod basta nakasamaan mo ng loob daon sa palengke kahapon. Wala na bang iba? Wala na po, Apong Paning, kung ganon. Maaaring aswang nga ang babaeng yon. Siya malamang ang may gawa ng mga pagpatay ng mga alaga nyo. Tapos kung hindi ako nagkakamali, maaring isusunod na niya nga kayong maglola. Apo palang magandang gawin, Apong Tanin. Sa tingin niyo po ay may magagawa po kayong tulong para sa amin ni Lola. Sandali lang. Titingnan ko sa tawas. Dito muna kayo. Ihahanda ko lang mga gamit ko. Pagtalikod ng matandang si Apong Panin ay inilibot ng batang si Lira ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Namangha siya sa mga kakaibang bagay na nakasabit sa dingding. Tinignan niya rin ang altar kung saan ay puno ito ng mga imahe ng santo at kung ano pang mga bagay na gamit sa panggagamot. Sa isang banda ay may pumukaw sa kanyang atensyon. Ito'y ang tabak na nakalagay sa isang sulok na parte ng bahay ng matanda. Tila may nararamdaman siya na kung anong malakas na enerhiya ang nagmumula rito kaya sinubukan niya itong lapitan para suriin. Nang makalapit ay labis ang kanyang laging paghanga rito. Nang susubukan niya na sana itong hawakan ay narinig niya ang tinig ni Apong Paning. Huwag mong hawakan ang bagay na yun, iha. Para po kasi may naramdaman akong kakaibang enerhiya sa bagay na yon. Kaya susubukan ko lang po sanang alamin kung ano po yon. Nagtaka naman ng matanda sa naging tugon sa kanya ng bata. Kaya para makasiguro ay nagtanong pa siya rito. Paano may kakaibang enerhiya? Iha, ipaliwanag mo nga sa akin yan ng maigi. Kanina po kasi nung tingnan ko po tabak parang may naramdaman po akong humihila sa akin para usisain siya. Basta na lang po akong naakit sa kanya. Nakaramdam din po ako na parang mainit sa katawan ng paglapit ko po sa kanya. Kaya susubukan ko sanang hawakan ang kasi dumating na po kayo. Ganun ba? Sige, pinahihintulutan kitang hawakan mo ang tabak na yan. Talaga po, Apong Paning. Papayagin niyo po ako. Naman. Wala nang sinayang na pagkakataon si Lira at dali-dali nang dinampot ang tabak. Naramdaman niya ang init na nagmumula rito at unti-unting pumapasok sa kanyang katawan na ultimo hinihigop ito hanggang sa naramdaman niya na lamang ang unti-unting paggaan ng nasabing sandata na parabang sa isang wasiwas niya na lamang nito ay mapuputol ang anumang bagay na kanyang matatamaan. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa kanyang mga nasasaksihan. Para sa kanya ay isa ito sa paraan ng tabak para kilalanin ang bagong magmamay-ari sa kanya. Maging siya rin noon ay naranasan din ang parehas na paraan kung paano siya tinanggap nito. Kaya tanggap na ng matanda na ang batang si Lira na ang bagong may-ari ng kanyang tabak. Hindi ako makapaniwalaan na ikaw ang pinili ng bagong tabak na yan bilang bagong magmamay-ari sa kanya. Dahil doon ay magiging sayo na ang bagay na ayayan magmula ngayon. Hindi naman makapaniwala ang maglola sa kanilang mga narinig kaya sinubukan pang muling magtanong ni Lira sa kanya. Ano pong ibig sabihin, Apong Paning? Tama ka nang narinig, iha. Ikaw na ang bagong may-ari sa tabak na yan. Parehas na kaganapan din kung paano ako noon hirangin ang tabak na yan. Nung una naramdaman ko ang init na pumapalibot dyan bago pumasok ang init na yun sa aking katawan. Pagkatapos noon ay parang sobrang gaan na lang sa akin yan. Wow! Talaga po. Apong Paning, totoo ang lahat ng yon. Kaya nung actual kong nakita kung paano ang mga kaganapang yun na yun lang ay ikaw na talaga ang bagong may-ari ng tabak na yan.
Pinapaubaya ko na yung bagay na yan para sa'yo. Ang gayon. Maraming salamat po, Apong Paning. Malaking tulong po sa amin to. Naman, magagamit mo yan sa kahit na anong uri ng kung anumang masamang nilalaang lalo na sa mga aswaang sapagkat sa isang tawa mo lang at kung sakali mang masusugatan siya ay saka ko na hindi niya mapapagaling ang sugat na kanyang matatamularian. Aba, ang galing naman po. Pala nito kung ganun, tama ka dyan dahil yan din ang gamit ko nung minsan nakapatay ako ng isang aswang at maraming ligaw na kaliliwa sa isang hawi ko lang niya ay kaagad din silang binabawian ng buhay. Maraming salamat po, Apong Paning, sa kaloob niyong mahiwagang sandata sa apo ko. Na po, Apong Paning, maraming salamat po talaga. Sige, natatawasin ko na ulit kayo. Nagsimula nang nagtawa si Apong Paning. Tumpak na may malaking kinalaman ang nakabangga ng maglola sa palengke kahapon. Ang babae nito ay anak ng aswang na mismong umatake sa kanilang mga alaga. Maaaring babalik pa raw ito mamayang gabi o di kaya ay sa mga susunod na araw. Kaya kailangan nila maghanda. Huwag daw silang masyadong mag-alala dahil daw bibigyan naman daw sila ng mga pangontra sa aswang. At gamit ang tabak na bagong sandata ni Lira ay madali naman daw nila itong matatalo. Bago pa man umalis sa Mablola ay ibinigay na ni Apong Paning ang kanilang mga kakailanganin. Binigyan din sila ng bote ng lana at binilian ng kanilang mga dapat na gawin. Kaagad namang sinunod ng Mablola ang mga tagubilin sa kanila ng albularya. Nagsaboy sila ng mga asin sa palibot ng kanilang bahay. Nagkalat din sila ng maraming bawang sa mga haligi ng dingding. Nagkabit din sila ng mga tangkay ng panyawan sa labas ng kanilang bahay. Naghanda rin sila ng matutulis na buho at itinutok ang mga ito sa haligi ng kanilang bahay. Lolong, malapit na pong sumapit ang dilim. Nakahanda na po ako. Sige, Apo. Mabuti naman maghintay muna tayo ng pagsalakay ng aswang na yon. Ay Lola, nasan po yung bote ng lanaan? Inilipag ko lang yun sa may alta para madali nating makita ang pagkulo noon. Sumapit na nga ang gabi at magdamag na nag-abang ang maglola sa pagsalakay ng aswang. Pareho silang naghanda at pareho silang nagkandapuyat sa kakaintay. Subalit walang nyanino man lang nito ang naparoon kaya pinagpalagay na lang na maglola na maaaring natakot na raw ang aswang dahil sa kanilang naging kahandaan. At marahil ay tsak na raw nito ang mapait ng sasapitin sa sandaling ito ay umatake sa kanilang dalawa. Nang mga nakaraang gabi ay nagpatuloy pa rin ang kaparehas na sitwasyon kaya minabuti na lang na matulog ng maglola. Makailang ulit pang gabi ang lumipas ngunit wala pa rin kakaibang nangyayari. Ngunit batid pa rin ang maglola na hindi pa rin sila dapat na magpakampante dahil baka kumukuha lang ng tamang tiempo. Ang nasabing nila lang para sila ay masalakay. Lola, wala naman po yata yung aswang kagabi. Baka hindi na po yun sa malalakay, baka natakot na po yun. O kaya ay napapansin niya yung mga pangandrang ginawa natin sa kanya. Sana talaga po pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Malay mo kumukuha lang ng magandang tiempo tapos kapag hindi na tayo masyadong handa ay sa kanya sasamantalayin ang pagkakataon. Pero Lola, ilang gabi na po tayo na hindi pa rin po siya umaatake. Halos mag-isang linggo na rin po. Anong araw na po ngayon? Biyernes na rin po. Hindi mo ba naaalala yung sinabi ng matanda dati? Kaparehas ng insidente rin daw nung nangyari sa atin. Tapos nung akala ng lahat na natigil na daw naman daw umatake yung aswang kung saan hindi sila naging handa. Kaya huwag pa rin tayong magpakakampante. Baka mamayang gabi atake na ulit yon. Sige po, Lola. Makakipaglaro po muna ako sa labas. Andyan na po yung mga kalaro ko. Sige Apo, basta huwag pupunta sa kung saan-saan. Umuwi ka kaagad at hapon na. Ilang oras na lang magsisimula ng dumilim. Opo, Lola. Saka uwi rin po ako agad. Sa kasarapan ng paglalaro nang mapansin ni Lira ang isang pamilyar na babae, napansin niya ring masama itong nakatitig sa kanya. Tira, parang pamilyar ang babaeng yun ah. Saka bakit masama titig sa akin? May ginawa ba akong masama sa kanya? May nasabi ba akong masama? Hanggang sa naalala niyang muli ang lahat sapagkat ito rin ang parehas na babaeng nakaagawan nila ng pwesto sa palengke nung nakaraang linggo. Ang pinagtataka lang ni Lira ay kung bakit itinaparito at tila ba sinusundan siya ng masamang tingin. Dahil sa matinding pagkataranta ay napatakbo ng pauwi ang bata sa kanilang bahay. Pagkarating ay kaagad niyang tinawag ang kanyang lola. Subalit makailang tawag na siya ay hindi pa rin ito sumasagot sa kanya.
Kaya naisip niya na may pinuntahan lamang ito saglit at lumabas ng kanilang bahay. Sa takot niya ay pilit siya nagsumiksik sa isang sulok ng kanilang kwarto. Nagdasal siya na sana ay dumating na ang kanyang lola. Nagsimula na rin siyang pagpawisan ng malamig dahil sa matinding takot at kaba. Sa ilang minutong lumipas ay nagsisimula na ring dumilim nang mapansin niya na patuloy sa pagkulo ang langis na nasa bote ng lana. Hudyat na may malapit na aswang sa kanyang kinalalagyan. Kaya naman labis-labis siyang kinilabutan ng todo. Narian nagsimula na magtayuan ang kanyang mga buhok sa katawan at nagsimula na ring manglaki ang kanyang mga mata. Naglakas loob siyang sumilip sa mga siwang ng dingding kung parating na ba ang kanyang lola. Subalit sa kanyang ginawa kaagad niyang natanaw ang babaeng nakaagawan nila ng pwesto sa palengke, ngunit hindi lamang ito nag-iisa dahil mula sa likod ng kanilang kwarto ay may mga kaluskos ang kanyang naririnig. Tulungan niyo po ako, Chisko. Ilitas niyo po ako. Lola Marin, tulungan niyo po ako. Nasaan na po ba kayo? Makailang usan ng batang si Lira. Pero sa kabila ng lahat ay labis na lang ang kanyang nagiging pagkagimbal na bigla na lang nag-iba ang haligi ng kanilang kwarto. Nayari lamang sa mga buho at sawali. Bumungad sa kanyang harapan ang naggangalit na mukha ng aswang. Kulubot ang mukha nito at nagbabaga ang kanyang mga mata. Kulay putik ang balat nito habang matutulas din ang mga kuko. Nakita din ng aswang ang takot na si Lira at tila mag-isa lamang ito. Gayunpaman ay pinilit labanan ni Lira ang takot na kanyang nararamdaman kaya napatayo na lamang siyang bigla at napabaling sa kanyang tabak na nasa malayong parte sa kanyang kinalalagyan. Nang mapansin ito ng aswang ay napabaling na rin siya rito. Nakita niya ang isang matalas na tabak na tiyak nang gagamitin ng bata sa paglaban sa kanya kaya humarang siya rito. O na ang katapusan mo, bata? Nasaan ang lola mo? Para pagkatapos kitang patayin ay kaagad ko na rin siyang isusunod. Hindi naman nakasagot ang bata sa tanong ng aswang. Sa halip ay napakunot na lamang ang kanyang noo. Akala niyo siguro kalalagpasin ko ang ginawa niyong maglola sa anak ko. Sabay tawa ng malakas ng aswang. Siguro inakala niyong ganon kadali ang lahat ito na ang magiging katapusan niyo. Nagsimula nang maglakad ang aswang patungo sa direksyon ng bata. Hindi naman alam ni Lira ang kanyang mga gagawin dahil nasa likuran pa ng aswang ang kanyang gagamiting sandata. Wala mang makikitang pag-asa, ngunit nagbabaka sakali pa rin ang batang maiiwasan niyang atake ng aswang at kukunin ng tabak bago atakihin ito gamit ang nasabing sandata hanggang sa mag-abot na ang aswang at si Lira. Kaya matagumpay na nagawang magpakawala ng atake nito sa bata. Ngunit sa hindi maintindihan ng aswang ay parang tumalbog lamang ang kanyang mga kuko pagtama sa bata. Animoy singkunit ng bakal ang balat ng bata na hindi man lang siya nagawang magalusan. Hindi po man natatapos sa pagtataka ang aswang. Nang tawagin ng bata ang kanyang pansin, nakita rin ng aswang na hawak na pala ng bata ang kanyang sandata. Aswang ko, akala mo ganun kadali mo lang akong matatalo at mapapatay? Pes nagkakamali ka dahil hawak ko na ngayon ng isang espesyal na tabak. Siguradong sa isang tama lang nito ay madali kong mapuputol kung anong tatamaan ko nito kahit pa ang ulo mo. Mula sa gilid ay nagsalita naman ang babae na nakasagutan nilang maglola sa palengke. Waring inuudyo ka nito ang aswang na kanyang ina upang paslangin na ang bata. Inay, huwag kang maniwala sa batang yan. Tinatakot ka lang yan. Hindi ka madaling masusugatan ang hawak niyang sandata dahil isa lamang siyang bata. Sigurado ako na mahina lang ang kanyang mga atake. Ba't ang lakas naman ang loob mong magpakita pa rito? Talagang ikaw pa mismo ang pumunta rito. Tama ka. Malakas ang loob ko magpunta rito dahil hindi ko mahintay kung paano kayo patay ni nanay. Sigurado naman akong wala ring magiging testigo pag nagkataon dahil tsak na ang kamatayan niyo maglola. Ganun pala. Sige ikaw na aswang ka lumapit ka rito. Tignan lang natin kung sasantuhin ka pa nitong tabak na hawak ko. Wala kang galang na bata ka. Napakawalang modo mo talaga. Sige na itapusin mo na ang batang yan. Pagkatapos ay isusunod na natin ang lola niyang batang yan. Wala nang paligoy-ligoy pa at dali-daling sumugod ang aswang kay Lira. Makailang ulit itong umat ng kalmot subalit nailagan lamang ito ng bata. Makailang ulit ding tumama ang mga kukuno nito sa bata. Ngunit tulad nung una ay ni hindi man lang ito nasugatan. Nang makaramdam ng pagod ay napaatras sandali ang aswang at nag-isip na parang may mali. Sigurado niya na may taglay na kung anong anting-anting ang bata.
Kaya kailangan niya munang malaman kung saan nga ba niya ito tinatago. Hindi naman napansin ng babae na nahihirapan ang kanyang aswang na ina kaya nagsalita pa ito. O di ba na hindi mo man lang nasugatan si nanay? Paano mo pa mapapatunayang mapapatay mo siya ng ganun kadali? Hindi mo nga magamit ang sandata mo. Tama ka nga, Ali. Hindi ko pa nga ginagamit ang sata ko pero kahit ilang beses pa rin akong atakayin ng aswang na yon ay na hindi niya malango ako nasugatan. Napaisip naman ng babae sa sinabi ni Lira. Napansin niya nga na ilang beses itong inatake ng kanyang aswang na ina ay hindi man lang ito nasugatan. Kahit saan niya tingnan ay wala rin itong kagalos-galos man lang. Ang isa pa ay napansin niya ring tila hinihinal na ang kanyang ina, ngunit si Lira ay nananatiling kalmado lamang. Nagulat kaya Ali ba tama ako? Patunay lang yun na mas malakas ako kaysa sa nanay mga aswang. Walang hiya ka talagang bata ka. Mamamatay ka na ngayon sa akin. Pilit pa ring umatake ang aswang kay Lira. Subalit bago pa man ito makalapit sa bata ay madaling naiwas-iwas nira ang kanyang taba. Kaya naman nadaplisan ang aswang sa kanyang braso. Kaagad naman na bumulwak ang kanyang dugo mula sa sugat na natamo. Ganun na lamang na ininda ng aswang ang hapdi nito kaya napagtanturin nito na hindi normal ang sandatang hawak ng bata. Nagtataka naman ang babae na nasa gilid dahil sa nagawang masugatan ni Lira ang kanyang ina. Dahil sa kahit anong natamo nitong tama dati ay hindi ganon ang nagiging epekto nito. Nagdadalawang isip ng umatake ang aswang kay Lira. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Lira naman ang nagsimula ng pag-atake. Sunod-sunod ang kanyang ginawang pagwawasiwas ng kanyang sandata, kaya ganun din ang sunod-sunod na ginawang pag-ilad ng aswang. Bunsod ng mga galaw ni Lira ay hindi na nagawa pang makaatake ng aswang hanggang sa may ilang sunod-sunod na tama ang kanyang natumula sa bata. Tama sa leg, tama sa dibdib at tama sa kung saan-saan. Kaya sumambulat na lang sa buong paligid ng dugo nito. Nang napansin ng babae na tila ba, lamang na si Lira ay nagtangka pa itong tumakas. Ngunit bago pa man ito makagalaw ay napalibutan na sila ng mga kalalakihang kababi na maglola. Opo, apo ko. Ayos ka lang ba? Lola, dumating na po kayo. Hoy, ikaw na babae ka. Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang may kagagawa ng lahat. Ikaw naman na aswang ka. Ang lakas ng loob mong atakihin ng apo ko. Sige na mga kasama ah. Kayo na ang bahalang tumapos sa mag-inang yaan. Ngayon na ang katapusan niyang mag-ina. Susugod-sugod pa kayo rito. Aaya ng pala nyo. Gulpi kayo ngayon. Salamat naman at natapos din sa bakas lola. Wala na po tayo ngayong problema. Natapos na din po ang mga kaaway natin. Napo. Pasensya ka na ah. Wala ako nung dumating ka ah. Namili lang kasi ako ng suka pang sawsawsawan sa tindahan. Pero buti na lang may nakapagsabi sa akin na may nakita raw siyang dalawang babaeng papunta rito sa atin. Tapos kakaiba yung kilos nila. Parang aligagang natataranta. Kaya naisip ko na sila nga yung hinihintay natin. Kaya tumawag na ako ng tulong sa mga kabaryo natin. Mabuti at umabot pa kami. Hindi na nga nag-atubili pa ang mga kalalakihan at sabay-sabay na nilang pinagtulungang gulpihin ang mag-ina. Matapos ang kanilang ginawang panggugulpe ay hindi pa sila nakontento sapagkat sinunog pa nila ang mga katawan nito. Magsimula ng nasabing insidente ay namuhay na ng payapa ang maglola.